Each senator, each senator may kanya-kanyang konsensya, kanya-kanyang sitwasyon. Kayo na magbalasa kung ano ang sitwasyon ni Senator Cordero at kung ang kanyang pagkakasal ay base sa tama o mali. Ang makakasagot na yan ay Senator, gaya rin ng lahat ng mga senador dahil sila ang noto ng laman. Ilang hotel alay mo, naniniwala ka ba na nakialam ang malakas lang? Lumabas naman sila ng mga Pangulo. Magandang hapon po. Mayong hapon sa tanan, mayong hapon sa inyo, mayong hapon dito sa Senado. Pero, ang tanong ko, ano po yung nakikita mong epekto sa impeachment trial by impeachment sa Senado? Nagpalit ng kapilitan yung grabe nila. Kini-question pa ni Senator o Senate President Cayetano yung nangyaring pagpapalit ng liderato, pati na rin yung posisyon sa mga komite. Bukas natin malalaman kung matutuloy ang matagal na natin inaantay na Blue Ribbon Committee investigation na kung saan makapagsalita yung 18 sundalo at marines, no? At masabi nila sa buong Pilipinas ang kanilang nalalaman. So, sa pagkakataon na yon, doon ma-identify kung sino-sino ang sinasabi nilang may sangkot sa katiwalian sa ating gobyerno. So, iyak-iyak na diba, ang mga media na parang mag-outcome, ang nagbibigay na kanilang tawagan, pwede na natin ang pag-ibig. Sa aking personal opinion, there are 24 senators. 24 senators. In order nga mapalitan ang liderato, dapat may quorum na 13. No? So, 24 kasi yung patas niyan, 12. So, dapat 13 yung kailangan na boto. Pag hindi na-reach yung 13, walang quorum. Yan po ang general rule. Pero yung minorya ngayon nagsasabing dahil umampi or whether nag-neutral si Escudero, si Senator Escudero na sumali sa kanilang quorum, sabi nila pwede na yung 12. No? So, sa 12 na yan, yung mga gaya ko at gaya ng iba sa inyo at gaya rin ni Senator Cayetano, sabi, iba yan sa 13 at 12, kini-question natin ang quorum at dapat walang legal na resulta yung kanilang decision. Yung problema lang, meron silang pinanggit na isang Supreme Court decision. Ang mga Supreme Court decision ay applicable lang sa kaso kung pareho ang circumstances. Kung magkaiba yung mga facts and circumstances, hindi yan automatic na mag-apply. At yung nangyari kanina, pwede yan maitanong sa Korte Suprema para yung final na makakasagot kung naging tama o mali ay Korte Suprema. Yung mangyayari dito bukas, yan yung sana iwasan natin. Dalawang grupo sa kanilang tingin ay tama sila. Anong mangyayari kung magtatakbo sila? Magkakasuntukan ba? Magkakasigawan ba? Magiging physical ba? O may papaboran ba ang Senate security? Papapasukin ng isang grupo at papapasukin ng sa kabila. Malalaman natin bukas anong magiging resulta sa nangyari pagtutulong ng isang grupo ng mga senador kanina. Sir, at sabi nito, alam ko sa
Paano mangyari ngayon? Diba? May dalawang grupo na sila. Pag dalawang grupo magbabanggaan at sa tingin nila tama silang pareho, anong resulta? Gulo. Malalaman natin bukas sino ang aaten sa mayorya, sino ang aaten sa minority. Pero bilang ano to, sino ba ang nakapitaw dyan? Sa dalawang grupo ngayon. Ang makakasabi lang kung sinong tama sa dalawang grupo ay ang Korte Suprema. Kahit ako, opinion ko, sa tingin ko tama ang kina Senator Cayetano. Pero bilang abogado at bilang alam ko rin yung tinatawag nating pagiging patas, ang makakasagot lang ng final ay ang Korte Suprema. Pero sa ano ko lang pinakita nila, bakit nagkaroon ng grupo paano ngayon? Kung sino yung grupo na humahawak sa Senate leadership, sila po ang magmamando kung paano gagalaw ang mga hearing, paano gagalaw ang mga bills na pina-introduce sa Senado at ipapasa. Kasi nasa demokrasya tayo, ang rule sa demokrasya, majority wins. May tinatawag tayong tyranny of the majority. Nung nakaraang araw, sabi ng kabila, nagkaroon ng tyranny of the majority. Pero ngayong araw naman, pwede naman nating sabihin na meron ring tyranny of the equal. Kasi 12-12. So, ang sa demokrasya, yung tanging makakapagbigay lang ng katahimikan sa atin pag merong banggaan sa dalawang grupo na patas ang bilang ay ang Korte Suprema. Ang problema, kung hindi mabilis ang aksyon ng Korte Suprema at walang immediate na desisyon. Pag nagkaroon ng ganyang sirkumstansya, matatagalan ang bangayan ng dalawang grupo. At pag ganon, walang political stability dito sa Senado. Ano mangyari dyan, sir? Pagulo. Ano? Hindi na tirago na yung majority, minority. Ang dumbbell habang pa rin nila kahit ano, yung bill. Yan ang sabi ni Senator Cayetano. Pero sabi naman ng sa kabila, si Senator Gatchalian na grupo, sila na yung magpapatupad ng Senate. So, yun ang sinasabi ko. Pero ginamit ba nila ng Senate? Yung mga bagay na yan, technical yan, technical na mga bagay, dapat merong conflict. Yun nga sinasabi ko. Yung makakasagot lang at makakabigay katahimikan sa atin pag tumali ng korte. Kasi hindi ito dapat nangyari kung hindi umalis si Senator Kiki Escudero sa katutuan nila ni Senator Cayetano kung sa majority na dati. Yung problema natin ngayon, pumunta dito si Senator umuyak na malakas na. Payo ko sa atin lahat. Kwan tayo, no? Mag-ingat sa ating mga sinasabi para hindi tayo susunod sa mga kasamahan natin na nandun sa loob ng mga rehab. Kaya, may problema talaga tayong malaki sa katwalian at dapat kung patas ang ating gobyerno, kung patas ang ating mga senador, ipasalitain ang 18 sundalo. Lahat ng mga witness kontra sa katiwalian, administrasyon ng silang witness o oposisyon, dapat welcome ng Senado na makapag-testigo para malinis natin ang ating gobyerno. Hindi ibig sabihin na kung kalaban natin ay masama na. Hindi rin ibig sabihin kung kakampi natin
ay mabuti na. Ang bawat isa na public official ay may pananagutan sa taong bayan. Hindi automatic na kung kakampi natin sa politika, i-absuelto natin. Yan ang dapat na handling natin kasi lahat ng mga Pilipino naghahanap ng katotohanan. Sino ang naglapastangan sa pera ng bayan? Kakampi man o kalaban sa politika, dapat patas ang batas. Tayo dapat pakinig at ibalita sa mga nangyayari. Marami sa ating kababayan ang sawa na sa kaguluhan sa politika. Nagiging bulag sila, sisi at bingi dahil naguguluhan sila sa nangyayari. Pero kung gusto natin ng tunay na pagbabago, huwag tayong mawalan ng impormasyon kung ano yung mga nangyayari. Kailangan makinig sila sa balita, makinig sila sa opinyon. At tayong taong bayan sa susunod na eleksyon, pumili naman kayo ng talagang mga bagong leaders na may pagmamahal sa bayan. Matagal na nakaupo ang karamihan sa mga politiko. Paulit-ulit lang nangyayari ito. Paulit-ulit lang kayo nasa lansangan. Paulit-ulit lang tayong hinuloko. Kaya magmasid at i-analyze nyo ang lahat ng nangyayari. Whether kakampi o kalaban sa politika, hindi automatic na guilty or innocent. Wala yan sa political alliance. Kung may witness na gustong ibigay sa taong bayan ang administrasyon o witness na gustong ibigay sa taong bayan ang oposisyon, lahat dapat pakinggan ng Senado. Dahil sinasabi natin na ang Senado ay isang independent institution. Dapat ipakita ng lahat ng mga senador, paki-administrasyon ka o oposisyon, na patas ang mga senador at ang Senado. Pag gustong magsalita ng kung sino man ang testigo laban sa korupsyon, dapat i-allow magsalita. Ano po masasabi niyo sa ginawa ni Each senator may kanya-kanyang konsensya, kanya-kanyang sitwasyon. Kayo na magbalasa kung ano ang sitwasyon ni Senator Escudero at kung ang kanyang panindigan ay base sa tama o mali. Ang makakasagot sa yan ay si Senator Chief, gaya rin ng lahat ng mga senador dahil sila ang ibinoto natin lahat. Kayo po, ilang ng professional ko, naniniwala ka ba na nakialam ang malakas niya? Lumabas sa balita na sabi ng Pangulo na question niya yung mga nangyayari dito. Senyales siyang na interesado ang Pangulo sa nangyayari sa Senador. Lumabas niya sa balita. Parang naging kritiko siya sa mga nangyayari sa Senado. Yung tama sana ginawa ng Pangulo, huwag siyang makialam. Let the senators decide for themselves kung anong nangyayari sa kanila at tutuwin kung merong pagkakamali. Pero nasa balita mismo na nagkomento ang Pangulo na interesado siya sa mga nangyayari sa Senado. Bilang part ng administration, may naalala ka ba na makialam? Ang dating presidente Rodrigo Duterte, nalibirato. Hindi lang sa liderato ng Senado, sa lahat ng gobyerno. Natatandaan nyo nung panahon ni Tatay Digong, ni former President Duterte, marami
sa mga kasamahan natin nagsasabi ng Red Ghost. Pero hindi yan pinakinggan ni Tatay Digong. Dahil naniniwala siya sa demokrasya. Naniniwala pa rin siya na dadaanin natin sa eleksyon ang pagpapalit ng liderato. Hindi siya nakinig sa panawagan ng Red Ghost noong panahon niya. Kaya tayo, kung gusto natin ng tunay na pagbabago, baguhin na natin ang mga leader natin sa 2020 election at sana masurvive ni Bibi Sara ang impeachment process dito sa Senado para ang susunod na presidente na ilalagay natin ay si Vice President Sara Duterte. Salamat, sir. Salamat. Thank you po. Okay. Tayo.